Tutorial paano mag-move on. Yan. Marami sa atin ang hindi pa nakaka-move on. Yung iba kahit walang level, kahit mga di na sila nahihirapan. Diba? So, tutorial kung paano mag-move on. Marami kasing tao ang nahihirapan kung paano talaga mag-move on. Kaya, I'm here to give you some advice that may help you to move on. Alright, so without further ado, let's start. Ang unang may advice ko sa inyo or unang masasabi ko sa inyo na dapat yung gawin ay first, no contact. Yan. Bakit? Maraming mistake ang nangyayari kaya hindi sila nakakapag-move on. Unang-una dito ay yung mga nag-move on tapos in-stalk pa rin. Yan. Punta sa Facebook, mag-stalk, ano kaya nangyayari sa kanya, ganito, ganyan. Isa pa, babalik sa messages. Yan. Magbabackread. Diba? To the point na isang buwan ka na nagbabackread sa old convos nyo, tapos siya nagbabackread sa usapan nila nung bago niya kagabi. Diba? Ikaw nagbabackread malungkot, siya nagbabackread na masaya. Diba? Sinong kawawa? Diba? So, ang ibig sabihin natin sa no contact is dapat, if ex na natin, or past na eh. Diba? Ang past, binabalikan pa ba or hindi? Hindi na. Kaya nga sinasabi siyang past kasi nakaraan na yun. Dapat move forward na. Ngayon, paano ba na maiiwasan ang no contact? Dito malalabas yung ignore or restrictions or sabihin natin yung block. Yan. Dapat ang social media ng dalawa is wala na. Wala na connection. Kasi pag nagka-connection yan, mag-uusap at mag-uusap pa rin kayo. Dito dadating yung biglang magkakamustahan, ganyan. Biglang mag-reply sa story. Paano ka makaka-move on yan? Kung patuloy kang bumabalik doon sa nakaraan mo, di ba? Kaya kailangan sa pag-move on, no, isa sa step ang pagputol ng connection. Dapat wala na kayong contact sa isa't isa kasi nga nasa phase na kayo ng nag-move on. Hindi na nag-work eh, di ba? Hindi kayo nag-work eh. Kailangan i-accept mo na yung katotohanan na wala na talaga. Right? So, ang unang-una mo gagawin is putulin ang connection yung dalawa. Ngayon, next is may tinatawag tayong detach. Siyempre, pag nakamahal ka, di ba? Mamahal ka. Yan. Sa kanya na umiikot yung mundo mo. Kaya ka na-attach. Yeah? Lalo na yung mga attachment issue. Right? So, sa pagdi-detach, unang-una natin isipin is paano ba tayo na-attach sa isang tao? Ito ba ay dahil napapasaya nila tayo? Ito ba ay dahil we feel love around them? Ito ba ay dahil nabibigyan nila yung gusto mo? And all those sorts of things. Na kaya nagdidepend na tayo sa isang tao kasi nga sa kanila natin nakukuha yung gusto natin. Ngayon, for example, ikaw ay na-attach sa kanya kasi napapasaya ka niya. Paano mo madidetach yung sarili mo doon? Sa kanya ka sumasaya eh. Sa kanya ka nagkakaroon ng peace eh. Diba? One of the reasons kung bakit may attachment issue tayo is medyo mababa yung tingin natin sa sarili natin to the point na hindi natin kayang i-handle yung sarili natin. Hindi natin kayang pasayahin yung sarili natin. Alright? Hindi masama ang pagiging attached sa isang tao. Pero ang sobrang attached or sobrang dependent sa isang tao is masama na yun. Kasi once na umalis yung tao na yun, kawawa ka. Always remember that nothing is permanent. Everything is temporary. Mawawala at mawawala ang mga bagay. Mawawala at mawawala yung mga tao sa paligid natin. Ngayon, it's up to us kung paano natin i-handle yun. Kaya ang masasuggest ko, para maiwasan na natin yung pagiging attached sa isang tao or para ma-detach tayo sa taong yun, is hanapin natin yung sarili natin to the point na hindi na tayo magde-depend ng, for example, sa kasiyahan, hindi na tayo magde-depend sa ibang tao para sumaya. Sasaya ka na sa sarili mo. Diba? Magiging independent ka na, kaya hindi ka na ma-attach sa iba. Alright, so next, meron tayong tinatawag na avoid false hope. Ayan. Ano ba yung false hope, bro? Dito nakapasok yung tinatawag nating mga what ifs. Yan. Di ka makaka-move on kasi inisip mo may pag-asa pa, babalik pa siya, ganito, ganyan. Baka naghahanap lang ng pagkakataon or baka may natitira pang pagmamahal, baka biglang isang araw bumalik siya sa akin, diba, ganun. Kaya hindi ka nakaka-move on kasi may inaantay ka. Ngayon, wala na. Diba? Antay ka ng antay tapos
yung iniintay mo is meron ng bago. Kaya nga sinatawag natin move on eh. Kasi, kailangan, move on, di ba ang move on, forward yon, hindi pabalik. Backward naman ginagawa mo dahil. So, sa avoid false hope, dapat mong gawin is, iwasan na yung mga what ifs na, what if bumalik siya, ganito, ganyan, what if mahal niya pa ako. No, hindi ka na mahal niyan kasi kung mahal ka niya at the first place, hindi ka niya naiiwan, hindi ka makikipag-break sa'yo. Diba? So, ang dapat mong gawin ay, iwasan na. Yung mga katotohanan, is tanggapin na. I-accept na yung mga bagay na kailangan i-accept para makapag-move on na tayo sa ating buhay. Para wala na tayong binabalikan kasi nga past is past. Yan yung tatlong bagay na share ko sa inyo na maaaring makatulong sa inyo sa pag-move on. Ngayon, pag di ka pa rin makamove on, agoy,